Opo. Anyway, sir, ito kunin lang po namin ng action po ninyo tungkol dito kasi nilabas this week as in sinalubong po ng first ano yung tawag dito, first day ng official day kasi pagkatapos ng ating pong mga holiday nitong nilabas po na memo ng CHED na hindi na daw tatanggap ang mga state at local universities and colleges sa mga bagong senior high. Ano po ba yung intindi po natin dito, sir? Anong interpretation po natin dito mula sa CHED? Well, ang sinasabi naman po ng CHED, this is actually to implement lang. Sa hanay po mga idols ng TDC o yung Teachers Dignity Coalition po mga idols. Nasa ating linya po mga idols ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Makibalita lang tayo tungkol dito sa binabanggit po natin po mga idols. Madami ding nagtatanong including sa atin po idols dito. Pero pabatiin muna natin, Sir Benjo, happy Three Kings, belated happy birthday at happy New Year po, Sir Benjo. Opo, Sir. Idol Buds, pagandang umaga po. Morning sa lahat. Opo. Anyway, sir, ito kunin lang po namin ng action po ninyo tungkol dito kasi nilabas this week as in sinalubong po ng first ano yung tawag dito, first day ng official day kasi pagkatapos ng ating pong mga holiday nitong nilabas po na memo ng CHED na hindi na daw tatanggap ang mga state at local universities and colleges sa mga bagong senior high. Ano po ba yung intindi po natin dito, sir? Anong interpretation po natin dito mula sa CHED? Well, ang sinasabi naman po ng CHED, this is actually to implement lang yung transition talaga nitong senior high school nito K-12 program. Kasi nasa transition tayo itong mga nakaraang taon. At ang paglinyaw din naman dito ng CHED, wala naman din sa program ng ating mga LUCs at SUCs yung mag-offer ng basic education maliban doon sa mga merong program na meron silang mga teacher training yung mga teacher training institutions na merong mga tinatawag natin na laboratory schools so parang ang sinasabi ng CHED dito ay kanila na namang ipatutupad at kumbaga ibibigay na sa DepEd sa Department of Education which is actually in charge of the K-12 program or the basic education program po gobyerno itong ating mga senior high school students po. Kasi ibig sabihin sir, parang babalik tayo sa DepEd, yung mga dating ano ba sinaluban ng CHED ito, Sir Benjo? Sinalud ng CHED o talagang since day one ng implementation ng K-12 po natin nahawak po nila talaga ito kasi? Lalabas po. Yes, parang sila dahil hindi pa nung panahon po na wala tayong nung transition wala tayong mga estudyante sa college for 2 years yan, diba? Dahil nagkaroon tayo ng grades 11 and 12 so yun po yung isa, yun po isang pwede natin sa tingin accommodation isang scheme na ginawa para naman sila merong tinuturuan yung pangalawa, syempre hindi naman kaya talaga ng Department of Education during that time na i-accommodate lahat-lahat yung ating mga senior high school students and in fact kaya nga ang ginawa po dyan ng DepEd ay meron po tayong mga LUCs at SUCs at meron din tayong mga private schools up until now yung mga private schools po niyan merong voucher na binibigay yung ating gobyerno for the students po in private schools. Ganun din po yung concept yan so instead of private schools ay pinayagan po yung mga SUCs at LUCs na tumanggap ng ating mga senior high school po. Opo. But anyway, Sir Benjo, so babalik sa DepEd, does the DepEd ready tungkol dito o kailangan po siguro po ng certain budget? Kasi doon sa nabasa ko, thousands din pala na may estudyante maapektuhan. Yes sir, around more than 70,000 po. Dami, opo. At ito ay ito ay ikakaroon na po
tayo nung kumbaga inventory, no? Kahapon kausap lang rin naman natin yung medical director halimbawa, no, dito sa NCR, ano po, no, at kausap din naman natin yung chat, no, the other day. No, Idol Pads, magkakaroon kami ng dialogo, no, sa chat, no, by next week, no, kasama ng ilang grupo ng mga estudyante at kami, no, para pag-usapan ito. So, kailangan din nating pakita na saan-saan pa itong 17,000 po na ito, no? Na mga bata. Kasi tama yung tanong, no? Ready pa yung DepEd, no? to observe, no? These students. So, ang sinasabi rin naman ng DepEd ready. So, kasi 17,000 parang sa tingin natin palaki, no? Pero if you're talking about something like 2 million students almost, no? Malit yung 17,000, no? At syempre aggregate din naman yan, yung number na yan, nakakalat din naman yan sa iba't ibang panic, no, nung ating bansa. So ang sabi ng DepEd ay ready sila, but of course may ano to, no? may cause of worry ito, no? So doon sa ating mga mag-aaral at mga magulang, no? Dahil syempre kailangan nilang pumunta na, no, doon sa ibang mga paaralan, lumipat na sa ibang mga paaralan. And of course, yung mga nagpaplano rin, no, at yung may preference, no, na mag-aaral doon sa SUCs o LUCs for whatever reason, no, yung access, yung quality, no, syempre hindi na yun makakapasok, no, doon sa kanilang gusto sana pasukan by next year, di ba, yung ganyan po. Opo. So anyway sir, does this solidify itong sinasabi ng ilan na mga critics ng K-12 na ito nga po hindi kasi nagtagumpay itong unang-una main purpose ng K-12? Well, susukatin naman natin din itong K-12, no, doon sa kanyang PR to assess, no, itong implementation. No, makikita natin talaga na hindi naman talaga ito nagtagumpay with or without this issue, no, with or without this issue talaga, no. But yes, of course, no, lalo niyang pinatitingkad, no, itong kasi hindi naman yung sinasabi natin dati, Idol Pads, no, a decade ago binabagit natin, hindi naman natin gustong pumalpak, no, itong K-12 implementation. Kaya nga tayo nag-raise ng concerns during that time, gusto nating maging maayos yung implementasyon sapagkat kumbaga, ginalaw na natin ng big time, no, yung ating system. Dapat gawin natin maganda. Gawin natin maayos. No? Hindi naman ganun po yung nangyari. At nakita po natin, no, well, even yung tatlong pangunahing layunin ng K-12, di ba? Well, para lang ma-remind tayo, di ba? Sabi dyan, pagka-graduate ng bata ng grade 12, siya ay ano na, no, ready na for employment. No? Hindi yan nangyari, no? Sinasabi rin na siya ay maging globally competitive. Hindi naman natin masabing gano'n, ano? Bagsak nga tayo sa napakaraming panukat, no, sa international, no? At pangatlo, medyo yan, magiging ano rin sila, no, ready, no, for college education or studies, no? Hindi rin naman din gano'n, no? Marami din naman sa pagkabatan like tapos sa K-12, hindi rin naman koleyo. Isabihin po natin dito, no, sa kabuuan, medyo dapat natin tignan ano ba talaga ang binulot, no, nitong K-12, no? At tignan na ano ba yung mga improvement na kailangan gawin, ano, upang ito ay magtagumpay, no? Yun po yung aming pagtingin dito. And of course, dito medyo tumaglitay, no? Ibig sabihin pa nga nito, sabi natin, ibig sabihin pa hindi talaga natin kaya, no? Parang gano'n. Or hindi naman sa hindi kaya, no? Idol Pads, no? Ibig sabihin, hindi naman pala natin na kumbaga sincero, no, na gustong gawin, no, itong maayos na implementasyon ng programa po. Opo. Anyway, sir, napunta na din po tayo sa K-12 kasi Sir Benjo, kasi may mga ibang mambabatas na gustong abang tignan, buksan, open po ba ang TDC? Halimbawa po, kunin po ang inyong pong opinion, lalo po sa usapin dito sa implementation nito? Yes. Actually, no, yung aming specifically, no, itong panawagan namin dito, no, at least sana ayaan pa muna, no, na
na mag-extend, no? Itong program sa mga LUCs at LUCs, no? Although mukhang kailangan talaga, no, ay magkaroon ng polisiya, no? Magkaroon ng batas sa Dipawa kasi inahabulin natin, no? Hindi naman natin ibig sabihin, hindi naman maaari, no, na itong gawin, no, ng CHED. Binanggit pa rin kanina to clarify din, hindi naman yung CHED ay wala naman siyang power, no, na extend ito, no. In fact, no, ang memorandum ng CHED, ang sinasabi niya hindi niya naman pilihinto talaga, no, kundi sinasabi niya ipatupad na natin ito dahil ito yung sinasabing batas, no. At narinig ko rin naman yung statement mismo nung chairman ng CHED, no, si Chairman Popoy de Vera, no, na wala naman siya kapangyarihan, ano, na gawin yan, no. So mukhang nasa kamay ito ng Kongreso. Tawag po kayo dyan, no, yung Kongreso dapat ang mag-take ng action at yung Kongreso din dapat sincero, no, may dapat din seryoso, no, na pagtingin po sa usapin ito, hindi lamang dito sa LUCs at SUCs issue, kundi sa kabuuan, no, ano ba yung nangyari sa K-12, no, ano ba yung saan tayo patungo, no, mula dyan sa pagpapatupad natin, no, ng K-12 program, saan tayo ngayon patungo. Ang problema natin, Sir Benjo, kasi yung iba magsasalita tungkol sa mga issue sa mga mambabatas natin kapag uso, pag-in, sasabay. Pagka nakalimutan na, wala na po kasi kagaya po dito. May init na naman ngayon. Problema rin talaga, no? Opo. Anyway, Sir Benjo, salamat po sa inyo pong panahon po at sa pagbibigay po ng inyong reaction po tungkol dito sa, actually, ang dami nagtatanong, pati dito po sa amin kung ano ba talaga itong SUC, LUC issue tungkol dito sa pagtanggal mga doon sa senior high school pala. Anyway, Sir Benjo, salamat po. Baka may Bisaya ko po. Yes, Idol Buds. Opo. Maraming salamat din po, no, at thank you po, no, sa opportunity, no, na marinig po ang amin, no, na position ng pagdino sa issue po nito, no. At sa mga teacher po na nanonood na ikinig po sa inyo, maraming salamat din po, no, sa pagsubaybay, suporta, no, sa TDC. Gusto nyo sumali sa TDC, sa open po, no, yung ating page, no, para sa inyong mga katanungan. Salamat po, Idol Pat. God bless po, Sir Benjo. Magandang umaga. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.